mundo ng social media noong nakita nila yaang larawan na yan itong si Boying Rimulya. Di ba natin malaman bakit yung ating mga kababayan pinananalangin kahit na sa kanyang kaarawan, pinananalangin na sana ay magurgur na daw ho siya. Huwag naman hong ganun. Sa mga hindi pa ho nakakaalam, pinagdiwang ho nitong si Boying Rimulya ang kanyang 65 birthday kahapon, March 31, 2026. Palakpakan ho natin. Grabe naman yan. Nagbe-birthday po. Ay, swerte ka, Boying. Nag-birthday ka pa. Hindi, ano yan, batiin natin ng maligayang kaarawan, no? Panibagong milestone na naman sa buhay nitong si Boying Rimulya. At para doon sa mga nananalangin sa comment section ng post na yan, nakita lang natin, pabira yung ating mga kababayan, nakakita lang ng black and white na larawan, anak ng toko, birthday ho ito, happy birthday, ang comment, hindi condolence. Wala nga talaga yung mga kababayan. Ang daming galit na galit at gigil na gigil dito kay Boying Rimulya. Dito sa video na to, naku, hindi ho natin napasadahan. Itong press ko na to ni Auntie Claire. Kailangan ho kasi nating higa nga salansanin itong ali na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Umpisahan ho natin ang ating video sa isang... Ayan na naman. Ilan naman mga kababayan? At least, di ba? At least, masaya ang ating mga kababayan sa kaarawan ni Boying Rimulya. Ayan o, kita nyo naman ho, yung lap react. 93,500 lap react. Diyan sa happy birthday greetings na yan para dito kay Crispin Boying Rimulya ho. Ito, nako, blind item ho muna tayo. Kasi nakita natin to kay Sir Ibi Galbut eh. O, kumusta na kaya itong si Sir Ibi? Palakpakan natin, isa sa mga sinusubaybayan nating vlogger, no? Meron ho siyang meron hong pa-blind item itong si Sir Ibi Galbut. Ito, babaeng spokesperson na nasa kanyang 50s. Anak ng toko, ang kati naman ito. Mayroon umanong relasyon sa isang terentahin na spokesperson. Palakpakan, anak ng toko. Kalampagan gabi-gabi to, ibang klase. Yun namang terentahin ni spokesperson. Brad, wala ka bang wala bang sela niya sikmura mo? Pambihira. Sino ba yung mga kilala yung spokesperson? Itong si Yuse Claire, di naman spokesperson yun eh. Di ba? Spokesperson ba siya? Ilang taon na ba yan? Nasa 50s na ba yan? Hindi si Auntie Claire Hindi ko alam kung sino to. Blind item tayo dito, di ba? Sino itong spokesperson na nakikipagkalantari sa terentahing spokesperson? I-comment nyo ko sa baba itong alin na to. Anak na to ka. Political lang, walang personal. Hindi, kasama yan eh. Spokesperson din kasi yung kakalantari niya, di ba? Hindi ko kilala. Personally, di ko kilala. Pero sa TV, feeling ko parang... I-comment nyo sa baba kung kilala nyo yung alin na yan. Ako, di ko kilala yung 50-tahin na mahilig sa terentahin na yan, ha? Di ko kilala yan. Di ko natin kilala yan. Ilagay ko lang dito to para habang pinapanood ho natin itong 50-tahin na si Auntie Claire, hindi siya yan. Nagya kayo? Hindi siya yan. Magalit sa atin yan. Baka sabihin niya sinisiraan natin siya. Hindi si Auntie Claire, pinapatungkulan ko. Blind item nga eh. 49 pa lang yan. Di pa 30 yan si Ante. 49 pa lang siya ha. Wala pa siya. Hindi siya yan. Hindi. Di ba Ante ikaw? Hindi ikaw yun. Hindi. Disenteng babae yang si Ante. Hindi niya gagawin yan. Ito. Ante Claire tayo. Kay Marcos. Kay Bangag muna tayo. Ito na ho. Meron na naman siyang panibagong kabalbalan na ibabahagi sa buong sambayanan. Ito si Marcos Jr. Hey. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa, malapit na tayo sa Cabanatuan. Andito naman tayo sa Nueva Ecija ngayon para buksan itong 4 na kilometro na section na nagbubuo ng east-west na daan mula Tarlac hanggang dito sa Cabanatuan. At ito ay kasama ulit doon sa ating instruction na buksan lahat na maaring buksan na ng mga Buksan na daw yung lahat na maaaring buksan. Brad, buksan mo yung mga maleta. Yung mga di umanong maleta ang idiniliver sa Ilocos Norte, yun ang buksan nyo. Diba? Huwag nyo sabihin sa akin na libel yan o yan. Di umano, sabi ni Saldico, diniliveran kayo ng maleta sa Ilocos Norte. Yun ang buksan nyo. Hindi yung kung ano-ano binibida nyo sa amin. Hindi kakanayan, Brad. Bihira. 4 na kilometro, mag-aabala ka na pupunta. Ano kasi nakaulo? Nagliliparan ng presyo ng mga produktong petrolyo, pupunta ka sa 4 na kilometro para pasinayaan mo. Brad, kaya na ng alter ego mo yan. Kaya na ni Vince Dizon yan. Ang vice president mo na si Vince Dizon, kaya niya na yan. Ang dami nilang pinagpipilian eh. Kaso para majority ng kanilang mga kandidato sa 2028. No, ito ha. Ito yung mga possible na candidate. Kayo mag-comment sa baba kung tingin nyo may bitaw itong mga babanggitin kong pangalan na to. Mga pumupusturang magpresidente. Risa Hontiveros, yung kapatid niyan, gabinete ni Marcos Jr. Risa Hontiveros,
Nicolas Torre. Hindi, yung presidential muna tayo, presidential. Risa Hontiveros. Para sa ano to, admin Risa Hontiveros. John Vic Remulla. Lenny Robredo. Yan tatlo na yan, presidential nila yan. Puro lahat na may tama lahat. Wala ho tayong mapapakinabangan sa tatlo na yan. Ngayon naman, sa mga possible na isisiksik nila bilang Vice President, Nicolas Torre. Jose Claire Castro. Hindi, Senator Jose Claire. Maraming atraso yan, kaya kahit na hindi mananalo yan, sa tingin ko tatakbo ng elected post sa 2020. Yan si Ante, makikipagsabayan ho yan dahil ika nga maraming hahabol dyan sa ali na yan. Ang dami hong binuwisik niya sa nakalipas na 3 taon. Kahit akong politiko, hindi ako palagante. Anak na to ako sa mga kabalbalang ginawa ng ali na yan, parang tipo. Diba? Yan ho ang mga kalidad ng kanilang mga kandidato sa 2028. Ano pangalan to? Si John Vic Remulla. Mantakin nyo, John Vic Remulla, presidente ang kanyang pumupustura siya bilang presidente. Isipin nyo na lang ho yan, mga kababayan. Pumupustura si John Vic Remulla na pagka daw inendorso siya, talagang bigay na bigay, di ba? Nicolas Torre, Vice President. Yan ang mga kandidato nitong si Trililing, di ba? Kaya ngayon pa lang ho, mga kababayan, etong mga ganitong galawan ni Marcos Jr. na 4 na kilometrong daan, pag-aaksayahan niya ng oras, napakahalagang oras, nabayad siya ng sambayanan ng napakaraming pera, diba? Napakatinding impluensya, yung kanyang oras, sasayangin niya doon sa 4 na kilometrong daan. Hindi natin sinasabi dito na hindi maganda yan. Ang pangit ng ginawa nila na yan, hindi ho yun ang punto. Ang punto dito, hindi na trabaho yan ni Marcos Jr. Si Tatay Digong, ano sasabihin niya dyan? Kung nabuksan, di daanan. 4 na kilometro lang, kailangan to, pupunta ako dyan. Ano na ho yan, kumbaga desperate move para meron silang mapakita na, meron kaming flagship project. 4 kilometers road, connecting road. 4 Anak ng towa. Saltik-saltik na naman. Road para maging mas mabilis ang daloy ng traffic. At malaking bagay ito dahil ang dating ang biyahe na tumatagal dati ng 1 oras kalahati, 1 hour 15, 1 hour 30 minutes, ay magiging 20 minutes na lang. Hindi, i-exage mo. Gawin mo 3 hours, yung 4 kilometer, 3 hours. Pupunta siya sa isang baryo, paiikot-ikutin muna bago makalabas. Di ba? 10 ikot muna siya sa isang baryo. Pambira talaga itong si Marcos Jr. 4 kilometers, iikot ka. 2 oras. I-exage mo pa ng konti para medyo dramatic at ma-justify yung pagpunta mo dyan. Ito na lang. At malaking bagay ito dahil unang-una alam naman natin ngayon, ang inaalala natin ang konsumo ng krudo, ng gasolina ay sa pagbawas ng tagal ng biyahe. Yan ka na naman. Yan ka na naman. Pag kasi, bangag. Pag kasi meron ka lakad, huwag ka sisinghot. Nagkakabuhol-buhol yung mga yung mga litanya mo sa utak mo . Hindi ka makapagsalita ng diretsyo pagka alam mo meron kang public engagement, meron kang ambush interview. Kunyari ambush interview. Siguraduhin mo, hindi ka nakapulburon. Para yung daloy ng yung pagsasalita mo, tuloy-tuloy, hindi yung bawasan din ang konsumo sa fuel. At malaking bagay ngayon yan. At lagi nating inaalala yan. At meron pa rin isa pa. Lahat ng bagay ngayong mga panahon na to, maliit na lang. Alam mo ano malaki? Yung mga ninakaw nyo, yung trilyong pisong flood control scam, yun ang malaking bagay. Pero yung yung 3 oras na yan, kahit sabihin gawin ko pang 4 na oras yan, tanungin ko yung mga dumadaan dyan, willing ho ba kayo na umikot-ikot sa loob ng 2 oras, basta wag lang tayo manakawan ng gobyerno? 100% sasagot sa akin ng mga dadaan dyan sa buwisit na 4 kilometers na yan. Ang isasagot nila ay willing pa sa all right na magpaikot-ikot sila, walang connecting road, basta walang nanakaw na 1 trillion sa kaban ng sambayanan. By the way, lang nga ka Marcos Jr., may atraso ka pa sa amin. Nasaan na yung pinagbentahan doon sa Tuneto ni Ladang Gintong binenta yung 2 ni Recto? Saan na napunta yun? Huwag mo sabihin sa akin flood control mo yun, anak ng toka. Ang dami yung pananagutan sa sambayan ng Pilipino at ulit-ulitin namin to hanggang dun sa punto na bababa ka na sa pwesto. Hindi ka makakalimutan na sambayan ng Pilipino sa mga kabalbalang ginawa mo sa amin. Hindi ka, sinasabi ko sa iyo Marcos Jr., tapos na termino mo, ikaw pa binibira namin dito. Sa dami ng kabalbalang ginawa mo, sa dami ng nakawan na nangyari sa administrasyon mo, hindi ibig sabihin tapos ka na sa Malacanang, tapos na pag-uusap natin. At hindi lang ako yan. At hindi lang si PH Update yan. Naniniwala ho tayo. Majority sa mga vlogger, pinaghahandaan na nila ang pagbaba mo.
pinaghahandaan na nila kung paano ka namin aaraw-arawin pag wala ka na sa Malacanang buwisit ka. Nangyakakala mo ha, ako talaga, araw-arawin kita rito kahit wala ka na sa Malacanang. Yung mag-init yung ating mga kababayan, pagka nakita ka sa daan ng ating mga kababayan, talagang binibigyan kanila ng daliri. Langya ka. Pang malaking advantage itong ginawa nating pagbukas nito at pagbilis ng pagdaan ng traffic. Alam nyo naman, ang Nueva Ecija ay yan ang rice granary ng Pilipinas ngayon. Wow. At Yung mga farmer dyan sa Nueva Ecija, ayaw nyo bang murahin yung Marcos Jr. na yan? Noong hong pumasok sa Malacanang yan, siya ho ang DA Secretary. Para sa mga magsasaka ha, kulang-kulang isang taon ho siya ng DA Secretary bago pumasok yung parang mongoloid na DA Secretary natin na ngayon. Ay yung parang yung mukhang mataba kasi mataba. Ay sorry ha, sa mga may kapangsanan ho, alam ko namang ano yan, yung Down syndrome no. Pasensya na ho sa salita ko kasi medyo, ang pangalan nun, ang pangalan nun. Basta hindi DA Secretary. Ang point natin, para sa mga magsasaka natin, yung mama na yan, pagpasok niya sa gobyerno, kagad niyang hinawakan, anak ng tokwa, agriculture. Ni isang beses sa buhay niya, di man siya nagbungkal tapos mag-agriculture siya. Pares lang naman silang dalawa nitong si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan, pechay lang naman ni Sharon ng dinidiligan niya, farmer na daw ho siya. Anak ng tokwa, pechay lang ni Sharon ng dinidiligan po. Farmer ka na? Lang yan, kasi si Sharon, meron tanim na pechay sa kanyang garden. At araw-araw, si Kiko, dinidiligan niya yun. Diba? Tapos ito, nagbida-bida pagpasok ng administrasyon niya, DA Secretary siya. Nagkahindot-hindot ang department. Matagal niya na kung gustong hawakan yun. Hindi ko alam kung meron siyang gustong ipunto. Kasi yun ang linalabi niya nung panahon ni Tatay Digong, hindi binigay sa kanya. Hindi ko alam kung anong gusto niyang patunayan. Kinuha niya DA Secretary. Anong ginawa niya? Binitawan niya rin. Sinto-sinto eh. ito ay makakatulong bawasan ang transport cost. At sa ganun, sa pagbawas ng transport cost ay mananatili ang presyo ng bigas. Dahil dito nakita naman bagong tanim ang ating mga palay. Kaya malaking bagay yung kahit na 4 na kilometro ang ating pinag-uusapan, ang magiging epekto nito ay napakalaki, hindi lamang sa pagbawas sa oras ng biyahe, hindi lamang sa pagbawas sa konsumo, kundi pati sa pagpapanatili ng presyo ng bigas. Alam naman natin, pag tinamaan ang langis ay maraming sumusunod, pati pagkain. Kaya yan ang inaabangan natin at inaalala natin at binabantayan natin ng mabuti. Ang dadaan dito ay mga siguro 11,500 na tao na vehikulo. 11,500. Anak na to ako, highway, dadaan tao. Sira. Anak na to, lakas ang tawa mo, Braps. Ha? Highway, dadaan tao. Sasakyan dadaan dyan, Brad. Sinasabi, advice kasi, makinig ka sa mga advice sa'yo. Bago ka magsalita, huwag ka magpupulburon. Para hindi nagkakandabuhol-buhol yung utak mo. Langya ka. 111,400 vehicles ang dadaan dito kada bawat araw. Kaya malaking Very bagay nice. itong binubuksan natin. Kaya patuloy natin ginagawa ito para maging mas madali ang pagbiyahe ng tao at maging mabuksan na natin. Dahil kung pupunahin ninyo ang mga highway natin, ang takbo north-south. Ito ang isang, pag nabuo ito, pag nakaabot na tayo hanggang sa east coast ng Luzon, ay ito na yung pinakauna na east-west. Nakasimangot na naman si Vince Dizon. Sabi siguro, anak ng toka, wala, sablay to. Hindi talaga ako magiging presidente. Brad, hindi ka talaga magiging presidente, sinasabi ko dito. Kay Vince Dizon, hindi ka magiging presidente. O hindi ka magiging vice president. Yung plano yung dalawa nitong si Leni Robredo na magtatambalang kayo. Anak ng toka, mag-isip-isip ka, Brads. Para dito kay Vince, wala naman sa matinong kaisipan yung mga kasama mo na yan. Alam naman namin, Vince, isimangot mo yung mukha mo kung tinakot ka ng administrasyon na to. Tinakot ka ba nila doon sa issue ng PGDA? Isimangot mo lang mukha mo, Brad. Naiintindihan namin yan. Pero hindi pa rin dahilan yan para magpakaaso ka at magpakasunod-sunuran sa kawalangyaan ng administrasyon na to. Nadaan na highway. At again, mabubuksan lahat ng mga iba't ibang area, mapapagaang ang pagbiyahe, mababawasan ang konsumo ng gasolina, ng krudo, at pananatiliin natin ang presyo ng ating pagkain. Maraming salamat. Patuloy po. Wala bang tanungan? Anak ng tokwa, ng budol na naman. Kinuha-kuha mo mga mikropono pagkatatanungin ka na. Hindi ko pa napanood to ha. Pag kung sakaling sasagot to, di napakagandang balita niya sa sasagot. Tanungan. Oo nga pala, nakalimutan ko. Merong karagdagang magandang balita. Ano yan? Dahil itong kalsadang ito ay siguro hanggang Disyembre ay toll-free ito. Kaya libre muna. Kaya pwede nang dumaan ng mga iba't ibang truck
para pwede na silang Brad, ano, uulitin ko na naman ba? Doon sa huling video natin, pinag-usapan na to, hindi namin kailangan yung toll-free. Kaya na magbayad ng toll. Ang problema namin, yung presyo ng krudo, yung presyo ng gasolina. Wag nyo yung palubagin ang loob namin diyan sa mga free toll, visit na free toll na yan. Bigyan nyo kami ng 55 gasolina. Bahala na yung toll na yan, babayarin namin yan. Magkano yung toll? Di ko sinasabing pangit ha, pero mas makakatipid pa rin tayo kung ibabalik sa 55 yung gasolina at sa 70 o 60 yang ano na yan, yang diesel. Di ba? Kahit ano panghihilot ang gawin nitong bangag na to, wag mo kayo magpabudol. Notorious yan sa Tempo pambubudol. natin pati ang traffic sa MacArthur para yun, ulit, bibilis. Basta bumilis ang biyahe, nababawasan ang bayad sa konsumo at yung produkto na dinadala ng ating mga truck Lana. ay hindi Lana. tataas ang presyo. Kaya yan ang malaking epekto dito. At hindi lamang Brad, hindi yung daan, hindi yung toll ang nagpapataas ng presyo. Alam mo yan, anak ng toka. Kung siguro, kung doon sa percentage na maapektuhan ang presyo ng mga produktong, mga produce, mga inaangkat na mga produkto sa norte o kung saan mang bahagi ng Pilipinas, yung bahagi ng, yung porsyento para sa toll, siguro maglalaro lang yun doon sa kabuuan ng buong presyo ng, halimbawa, isang kilong carrots, galing Baguio. O halimbawa lang to, halimbawa, yung 100, yung 1 kilo ngayon, 100. Di ko alam presyohan ha. 100, halimbawa. Yung sabihin na natin, yung pag-aangkat doon kasi mura lang doon eh. Let's say 40 pesos lang yun. Inangkat doon. Halimbawa lang ha, 100 pagdating sa Maynila. Yung pagbili doon, yung punan 40 pesos. Yung hong transportation noon, pag-angkat yung sasakyan, yung krudo, yung gulong mo. Pagdating ho doon sa toll, yun ho yung pinakamaliit na maliit na bahagi doon sa pagtaas noon. Kasi doon pa lang sa pagtatanim, doon na tumaas eh. Ano bang ginamit nila diyan? Mga pataba. Saan ba gawa yung pataba? Galing din ho, byproduct ho yan ng mga produktong petrolyo, di ba? Tinatanim pa lang yun, tumataas na kagad yung production cost o yung pagtatanim doon sa carrots na yun. Ngayon, pag itinransport yan, siguro doon sa 60 pesos na pang-aangkat doon, siguro nasa 5 piso lang yung ano doon. 5 piso lang yung toll doon. Doon sa kabuuan ng bultong inaangkat nila. Ngayon, kung pababain natin yung presyo ng krudo, kahit na mag-toll na tayo, walang problema. Walang problema kahit mag-toll na tayo kasi bawi pa rin tayo eh. Bakit? Mura natin maaangkat from 40 pesos. Halimbawa magiging 25 pesos na lang doon. Kasi doon pa lang sa pataba nakamura na yung nagtanim ng carrots na yun. Imbis na 40 pesos mong aangkatin yun doon sa nagtanim, bibilin mo na lang sa 20 pesos. Dahil nga mura yung kanyang produce, yung pagtatanim niya. Itong si Marcos Jr., binubudol tayo. Hindi nadaan ho tayo sa mga patol-tol. Tol-tol. Wala sana dumaan dyan habang nagsasalita ka, visit ka. Binubudol mo na naman sambay ng Pilipinas. Tol. Dahil hindi lamang dito sa daan na ito, kung hindi sa mga iba't ibang daan na nakapaligid dito sa ating binuksan ngayong araw. Mr. Okay? President, so may we know your plans lang po for the Holy Week? For the Holy Week, I will spend... Maglululo silang dalawa nitong si Martin Romualdez, si Martin Romualdez siya at saka ng kanyang asawa. Sabay-sibay sila. Lulo sila sa Ilocos Norte. Nakantaw ka ng gagawin yan. And a few days in Ilocos Norte. Maglululo sila doon. And I will be back in Manila by the weekend. Sabi ko naman sa Alright? inyo. Thank you so Okay, much. maraming salamat. Mga walang yung mga walang yung media na to. Mga wala kayong kwenta. Ako nandyan eh. Mr. President, bakit binibida nyo yan? Baka yung daan na yan, kailangan ng sambay ng Pilipino, yung presyo ng krudo pababain. Buisit kayo. Yay! Maaari Tayo. po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Let Narciso D. Anteclair, matagal na tayo hindi nagkikita. Nag-blind item pa ako ng babaeng aliparot na nasa 50 na nagkikabit sa trentahin ha. Tigil-tigilan mo ako sa mga ano mo. Galingan mo yung mga question and answer portion mo kasi ngayong araw na to medyo maikli pahensya ko eh. Kita nyo naman medyo ano tayo ngayong araw na to. Hindi yung wala mo na yung yung PH update na medyo mahabang pahensya. Balagbag mo na. ZRH. Ano ba yan? Morning, Yusek. Ma'am, sinabi po ni Pangulong Marcos kanina na sa Ilocos Norte siya mag-Holy Week. Pwede po bang humingi ng karagdagang detalye? May nabanggit ba siya kung anong mga activity niya doon? Anong gagawin niya? Or Maglulok magbabakasyon nga. lang siya? Diba? Sa Pangulo po, hindi po uso
ang salitang pagbabakasyon. Teka. So sabi nga po niya, Ito talagang babae na to manluloko to. Mamaya, balikan natin siya yan. po ay mag-spend ng Langya kanyang ka. Holy Week sa Ilocos Norte Langya ka, kasama ha? ang kanyang pamilya. Hmm. Walang pagbabakasyon dahil patuloy po ang ating Pangulo sa pagmamonitor at pagbibigay ng utos sa mga kailangan na gawin ng ating mga ahensya sa gobyerno. Kailan po sila pupunta? Hindi po na ibigay sa atin kung anong oras at anong araw, pero binanggit po niya na doon po ang pagbibigay ng oras doon po sa Ilocos Norte. Teka lang ha. Sunod po yung tanong, San Mel Medanilla, Mrs. Mirror. Langya ka, Auntie Claire, binubudol mo na naman kami ha. Good morning. Walang Senator yamo, Sherwin Gatchalian called on the Executive Department to conduct high-level Yan ang problema. Hindi nagbabakasyon pero nagbubudel fight sila, palakpakan mga kababayan. Diba, sabi mo kay Auntie Claire, hindi ko lang bago to, lumato. Kung lumato, walang problema. Pero payat si Marcos Jr. dito, sa tingin ko, bago to ha. Hindi ko, galing to sa MP, galing to kay Sir E.B. Ugalbot, ayan Pangulong Marcos, nasa Ilocos Norte, man sa Semana Santa, tutok pa rin umano sa sitwasyon ng bansa. Palakpakan. Multitasking habang naglululo, tutok sa problema ng bansa. Diba? Sir E.B., multitasker, kayang-kaya niyang pagsabay-sabay niyan. Pagbubudel fight niya, pagsingkot niya, pagtutok sa mga problema ng buong bansa. Diba? Palakpakan natin. Tindi ng trip nitong presidente na to. Yan. discussions with Iran to ensure safe passage of Philippine-bound vessels through Strait of Hormuz. Does the President Balik consider natin yung may kabit. Kahapon po ay nagkaroon din po Kala mo mawawala na yung may kabit na dyan. Ay, hindi pala kabit. Haliparot. Tanggalin natin yung may kabit ha. Kasi baka hindi naman kabitan yun. Sino ba nakikikabit? Yung 50 o yung 30? Basta pareha silang spokesperson na mahilig makipagbembangan. Ay, yan ang problema. Anak ng tao ka. Ibang adrenaline na trip nila. Ibang adrenaline na yan Diba? Kanya-kanyang adrenaline. Yung iba sa sugal. Kasi Marcos Jr. sa polvoron na adrenaline yan Ha? Yung iba naman sa sa mga pagmumotor, pagbabike, di ba? Ito. Ang adrenaline na to sa kama. Lang yan. Diba? Sigwentahin ka tapos kakabit. Makikikalantari ka sa rerantay. Pambira. Bande. po ng meeting ang uplift at yan po ay ipinag-utos na po ng Pangulo kay Secretary Tez Lazaro at ayon po kay Secretary Tez Lazaro ng DFA, Yo! makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Yan. Most probably po ay tomorrow, kung hindi man po magkakaroon ng schedule tomorrow, by next week po. may na-mention po kaya ma'am kung may mga ships na nakaschedule na papuntang Pilipinas na dadaan sa Strait of Hormuz? Wala pa po nabanggit sa atin si Secretary. Ako. Tapos, Ako kung ako nandyan, tatanungin ko kaagad. Yusek, dahil ang dating parang tagapagsalita ho kayo ng Malacanang, spokesperson din naman ho kayo. Kilala niyo ho ba yung 50 na spokesperson na nakikipagbembangan doon sa teretahin? Yun lang tanong ko dyan. Tapos tatayo na ako, alis na ako. Walang maraming cheche-bureche, di ba? Yusek, siguro marami ka namang kilalang spokesperson na terentahin. Sino ba yung 50 na spokesperson na mahilig makipagbembangan sa mga terentahin? Diba? Na another topic ma'am, may estimate na po ba kung magkano na yung nagagastos ng Marcos administration for its Middle East crisis response? Sa ngayon po ay hinihingi po natin lahat ng ulat ng mga ahensya. Yeah. Most probably by next week, maibibigay po namin sa inyo. Yan. Last na lang Gusto ko yan. ma'am, may schedule na po kaya kung kailan yung next uplift na committee meeting kung sakali? Ibibigay ko po sa inyo yung update. Nagkaroon lang po ng meeting kahapon. Thank you po. Very nice. Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning, ma'am. Ma'am, in this time of reflection, ano po ang message niyo sa inyo as of detractors muna ni Pangulong Marcos and then sa mga bashers niyo, namely Harry Roque and Vice President Wow, inamin mo, basher sila. So ibig sabihin pag basher, wala Ito talagang tribune na to. Nagpunta lang ng Amerika. Talagang tutang-tuta na siya ni Auntie Claire. Hoy! Albo! Hindi forever yan si Auntie dyan. Naman ko markado sa akin yan. Yung mga cooks na magtanong dyan sa Malacanang Press Cartel. Markado rin ho sa atin yan. Yung mga kaibigan ni Auntie Claire dyan. Alam nga kayo ha. habang maibibigay na matinong kasagutan o matinong opinion. Sa atin lang, sa ngayon, sa panahon ngayon, ay iwasan po natin sana ang pamumulitika. Kung wala po sila masasabing maganda at kundi paninira lamang, tumigil muna sila o tumigil na sila permanently. At makipagtulungan na lamang po sa administrasyon para sa ika-aangat ng ating bansa at ika-aangat din po ng bawat Pilipino. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Follow up lang, ma'am. Ipagdadasal mo ba sila?
Si Calvo Lahat talaga. po. Si Calvo talaga. Si Calvo talaga, mga tanong out of this world. Parang bumburan niya. Ako alam mo, Brad, hirap kasi yung mga nagbabanal-banalan eh. Tayo kasi di tayo ganun. Di tayo nagbabanal-banalan, di ba? Hirap yung ganyan, yung tipong pagka Semana Santa, doon ka lang nagdarasal. Ang hirap ng ganyan. Anak ng tawa, kung tipo magsisimana Santa, di ba kayo magsisidasalan? Kailangan, wala naman hong masama. Di ba? Kung Semana Santa, siyasatin mo sarili mo, alalahanin mo yung mga dahilan kung bakit natin ginugunita yung mga araw na to. Di ba? Yun eh. Pero para yung paggunita sa araw na kung saan ipinakita ng Panginoong Diyos ang talagang napakatinding pagmamahal sa siyang sinukob. Ikakabit natin sa politika, napakaano naman huwata nun. Ika nga hindi ko lang alam pero ako hindi ko trip yung ganun. Stick tayo sa politika, Brad, balagbagan tayo dito. Semana Santa, hindi Semana Santa. Focus tayo sa issue. Anong issue? Inutil ang gobyerno, tapos ang usapan. Diba? Huwag natin idaan dun sa mga paawa, ipagdarasal yung hubasira. Anak ng tawa. Walang problema, ipagdasal mo sila. Pero hindi lang pagka Semana Santa. Sa Indian. Lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Saan po ng tanong? Pagdasal mo din yung amo mo, na di umano tumanggap din na maleta kay saldi ko. Pagsidasal mo, yung diniliberan ng maleta sa Ilocos Norte. Okay? Ipagdasal mo din yung pamilya ng mga kababayan nating namatayan dahil sa baha, sa pagnanakaw na mga kaibigan ng amo mo sa House of Representatives. Okay? Pagdasal mo din yun. Naku, daming yung dapat ipagdasal. Si VP Sara, hindi. Pagdasal. Marami kami nagdadasal para sa kanya. Mahirap na baka... Sino bang inaano nyo? Sino bang dinadasalan nyo? Sa ngalan ng maleta? Envelope? Sa damukal na pera? Ganon? Iba yun. Ang unang tanong kasi kanino kayo nagdadasal? Sino ba Diyos nyo? No? Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Oh. Ma'am, in relation to criticisms, may we just get a palace reaction on Senator Amy seeking forgiveness from her father, late President Ferdinand Marcos Sr., for not being able to watch her brother, the President. May I read a portion of her statement? She said, hindi ko nabantayan kaya dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko, nayayamot na nga sa akin si Bongbong, alam ko naman, pero hindi ko talaga kinaya. Okay, mas maganda po siguro mahimay natin ang mga bawat salita ni Senator Amy Marcos. Ito naman ay para malaman din ng taong bayan. Ano nga ba ang totoo? Ang sabi niya ay hindi nabantayan. Sino kaya talaga ang hindi nabantayan ng magulang at sino ba talaga ang hindi nabantayan ang kapatid? Unang-una po, ang Pangulo. Hindi po ito nagbumura, hindi ito nagme-meltdown, lalo na sa publiko, at hindi po ito nagbabanta sa buhay ni Numan. Ang Pangulo po ay ikinasal, may pamilya, hanggang ngayon, faithful sa asawa. Anak ng tawa, asawa mo si Kokak, magiging unfaithful ka. Anak ng tawa, baka pagkalinutuan ka na ng almusal doon, huling almusal mo na yun. Si Marcos Jr., siya yung embodiment ng isang asawa na walang ginawa kung hindi tumango sa asawang babae. Diba? Siya talaga yun. Siya yung perfect na halimbawa ng isang asawang takusa. Pagka sinabi ni Lisa, magpulburon na tayo, anak ng tawa, kahit may tama pa si Marcos Jr., umuoo yan. Siya yung pulburon, yung Goldilocks, diba? Pulburon Kahit na, gaganon-ganon yan kahit na mataas pa sugar level niyan, pagka nagyayaan niya, sabi niya, sweetheart, naka-ready na yung pulburon sa mesa. Nakalinya na doon, tirahin na natin. Yang mama na yan, yung nakasalamin na yan sa taas, di yan umaayaw. So, sino po kaya ba ang naging pasaway? Sino po kaya ang dapat na binantayan? Ang hirap nito, banat ka ng kabanat kay VP Sara, ang nagtatanong sa'yo, si Senator Amy Marcos, ang paparinggan mo si VP Sara, parang si Raulo, no? Parang, tanong kay Amy, ang babanatan niya si VP. Wala na talaga, ante, gano'n na lang tayo dito. Ang paghingi ng patawad, Yan. yung pang hindi pagbabantay sa kanyang kapatid, o ang paninira ng kapatid sa publiko? Oh. Ma'am, nakausap niyo po ba si President Marcos regarding sa latest statement ng kapatid niya? Alam po ng Pangulo ang nangyayari sa atin.
at sa mga pangyayari sa ating paligid. At asahan po natin ang Pangulo, hindi po siya naninira ng kanyang kapatid. Ma'am, sorry, last na. Still Hindi on siya Senator naninira. Amy. Meron lang po siyang panawagan na Na ano lang, hindi siya naninira, nagnanakaw lang. Okay lang yun. Okay lang paminsan. Sabi mo kay Marcos Jr., paminsan-minsan manira siya ng kapatid basta huwag siya magnakaw. Walang problema yun. Siraan mo, kapatid mo si Amy Marcos, siraan mo ng konti. Walang problema, basta huwag ka lang magnakaw sabi. Huwag lang siya makumuha ng maleta. Huwag na siya tumanggap ng maleta. Okay na, magbanatan sila magkapatid, walang problema. Pero yung away na magkapatid, huwag kami idamay. Anak ng tawa, masama loob niya sa kapatid niya, anak ng tawa, magpa-deliver ako ng 3 maleta. Ganon. Ganyan. na isuspend yung government contributions ng SSS, GSIS, Pag-ibig Fund, and PhilHealth. Kino-consider po ba ito ng Presidente? Hintayin na lamang po natin kung meron pong i-anunsyo ang Pangulo patungkol po Nako, dyan. tayo na lang Thank you, natin. ma'am. Sunod po na tanong, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Alvin, Yusek, Yusek, recent Palsesa survey said that yung paglaban sa katiwalian, yung pangunahing dahilan kaya nagtitiwala ang mga Pilipino sa Pangulo. Ano pong reaction dito ng Palasyo? Yan naman po talaga ang nais ng Pangulo na maipakita sa taong bayan na ang administrasyon ngayon ay lumalaban sa korupsyon. Ang administrasyon na ito ang siyang magpapaimbestiga sa mga abuso sa gobyerno. At yan po ang gusto manatili ng Pangulo sa isipan ng taong bayan. At yan po ang ayaw niya na mapatid. Gusto niya sana ay magtuloy-tuloy ito kahit hindi na po siya ang Pangulo. Speaking of tuloy-tuloy, Yusek, may mga nagsasabi na parang nalilimutan na daw ng administrasyon yung pag-imbestiga o pagtutok doon sa flood control anomaly. Ano pong masasabi natin dito, Yusek? Sa mga nagsasabi ng ganyan, ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Gising. Dahil alam po natin kung paano po Hoy. nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, Hoy. kundi pati po sa Gising. DOJ. Oh. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, Gising. pati po ang DOJ. Yan. Wala pong natutulog pagdating Walang po sa natutulog. pag-iimbestiga. Sa flood Akala ko, walang natutulog pagka nakabatak. Akala ko, antikler na, nakuha mo ako doon. Kasi yung mga bumabatak di natutulog. Pag-iimbestiga pala. Sorry. Tali na naman ni Ante. control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa Sorry. gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Yan, Sige, abot ko na lang. sasabi In connection ko. with the Lenten season break, meron naman declaration ng Palasyo para sa pasok sa mga government bukas or even private, o mga nasa gobyerno lang, Yusek. Meron po, ilalabas po mamaya ang memo. Ano po kaya yun, Yusek? Maganda ang aking ngiti. So ibibigay ko po sa inyo mamaya. Yusek, PTV isa na lang, yun, habulan PTV. tungkol doon sa Iran. Gaano po PTV. maganda ang relasyon ng Pilipinas tsaka ng Iran? Hindi. Sa aking Hindi po maganda. pagkakaalam, Hindi maganda. Tingnan natin kung paano pipihitin ni... at sinabi po din naman ni Secretary Tez Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Hindi, sinungaling. Salamat po, Yusek. Salamat po. Kasama ang Pilipinas doon sa mga bansa na kung saan hindi pinagkakatiwalaan ng bansang Iran. Dahil nga isa tayo sa mga aso ng mga Amerikano dito sa Southeast Asia. Dito nakadeploy ang kanilang mga kagamitan sa bahagi ng mundo na to sa Pilipinas. Hindi sa Indonesia, hindi sa Thailand, sa Pilipinas ho. Di ba? Yan ang malaking kasinungalingan diyan. Kasama ho sa binabantayan ng bansang Iran, China, Russia, ang Pilipinas pagdating isa sa mga kinukonsidera nila pagka nagdidesisyon sila sa bahagi ng mundo na to dito sa Southeast Asia, especially pagka meron sigalot dito sa region na to, isa sa mga kinukonsidera nila o tinitingnan nila yung kung ano ang estado ng Pilipinas sa Amerika, kung gaano nakaraming mga armas, kagamitang pangdigma ang dineploy na ng Amerika sa bansang Pilipinas. Kaya pagka sinabi ni Anticlear na wala tayong problema sa Iran, kalokohan, wag ho kayo maniwala. Panibagong pambubudol na naman. Maricel Halili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, peso has reached another record low. What does it mean for the country? Hindi po natin nais na ganito, hindi po ninais ng Pangulo na magkaroon ng gulo sa Middle East. Ito po ay talagang nagiging epekto at ang paghina po ng peso kontra dolyar ay bunsod na rin po ng geopolitical tension na nangyayari po sa Middle East. So talaga pong ito ang maaaring kahinatnan hanggat hindi po napipigil ang tensyon o ang sigalot sa Middle East. Pero how concerning is this, Yusek, considering na I think this is the 7th time na bumaba siya ng husto within the month?
Yes, dahil nga po sa nangyayaring sigalot sa Middle East at ang alam po natin ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito upang maibsan po ang impact no ng epekto nitong sigalot sa Middle East. At gawin po ang lahat para po maayos ang lahat na nangyayari, pati po ang pagtulong sa ating mga kababayan. Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good morning. DTI said no price increase is expected until April 16, but after that period, is it safe to say na we're expecting price increase for basic commodities by then? Nakausap po natin kahapon si Secretary Chris Roque at nag-report po siya sa Pangulo sa Uplift at sinabi po niya na meron nga po tayong listahan dito ng mga produkto. Ibibigay ko po sa inyo, hindi ko po alam kung kayo may kopya na, pero ibibigay ko po sa inyo ang kopya na ito kung saan po nangako po ang mga manufacturers na hindi nga po magkakaroon ng price increase hanggang April 16, 2026. Pero nangako rin po si Secretary Chris Roque na weekly ay magmamonitor po sila at sa aking pagkakaalam, balak po niyang makipag-meeting muli ngayon sa mga manufacturers para po hindi tumaas ang presyo. Pero sabi nga natin, may mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayanin pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po para po hindi maging mahirap na pasanin ito sa ating mga kababayan. Assuming magtaas po talaga ng presyo after April 16, bukod po sa pakikipag-meeting ng DTI, ano po yung contingency measures ng gobyerno? Okay, sa ngayon po, ayaw na po natin sabihin na magtataas sila. So doon muna po tayo sa walang price increase at after a week, saka po natin tanungin ang DTI para po sa mas detalyadong programa para dito. Ivan Medina, GMA7. Ayos. You said good morning. The Independent Commission for Infrastructure is set to cease operations today, March 31. I refer to Section 10 or the sunset clause of EO 94 that created the ICI, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created or unless sooner dissolved by the President." Ang tanong ko po, ma'am, ano ba ang naging basihan ng pag-dissolve sa ICI? Is it because the President thinks the ICI has fully accomplished its mission or has the President officially dissolved the ICI? Okay. Sabi nga natin at nabanggit mo ang Section 10, ang sunset clause, kung saan binanggit ang functus officio in Latin. Ibig sabihin, sila naman po ay nag-report at mismong si Justice Reyes ang nagsabi na na-accomplish na nila ang kanilang trabaho. At yun po ang magiging basihan. At kung sila man ay matatapos ngayon, yan po ang magiging basihan dahil yan po ang sinasaad sa Executive Order 94. Yusek, may update na ba sa naging pag-aaral ng Malacanang sa report ng ICI? I remember in a previous briefing you told us that it's taking a bit it's taking some time dahil mahaba-haba po yung report. Basa na ho ba ito ng Pangulo at anong naging takeaways niya? And is there any new directive to the Ombudsman or maybe the DOJ? Hinayaan niya po ang ICI na mag-decide kung ito po ay tatapusin ang kanilang trabaho base sa kanilang accomplishments. At nung nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report sa DOJ at sa Ombudsman at siya mismo ang nagsabing tapos na po ang kanilang mandato. So doon lang po nag-rely ang Pangulo. Ivan Mayrina, tapos na ICI. Ano na sila, kumbaga para sa kanila na-resolve na ang issue natin dito sa mga maano-malang flood control. Diba? Hindi naman ma-activate yung sunset clause na yan kung meron pa silang trabahong gagawin. Ika nga planchado na. Malinis na si Marcos Jr., hindi nasabit si Martin Romualdez. Ika nga yung mga malalapit sa administrasyon talagang absuelto. At nakisaldi ko at doon sa mga yung mga district engineer, pag napunta sa district engineer, delikado si bunuan nasa mga kontraktor. Yan. Saldi ko, ang mastermind lang saldi ko at kontraktor. Maliban doon, wala na. Si Martin Romualdez. Di daw off the hook. Luloko pa tayo no? Aling nga to. Sorry. Ang sabi nyo kanina sa mga nag-iisip na, or siguro yung mga bitin sa naging pag-iimbestiga ng ICI, sabi nyo, gumising sila dahil maraming ginagawang gobyerno. But hindi rin ho siguro natin may ialis na marami ang underwhelmed if not disappointed. Correct. Because the creation of the ICI raised expectations of the administration's resolve to hold corrupt officials accountable. Pero may mga tanong pa rin po. In fairness sa GMA, kay Ivan Mayrina, in fairness, isa sa mga maaanghang magtanong dyan sa Malacanang press cartel na yan. Palapakan natin si Ivan. Lahat yan, yung sa Tribune, nagikipagbulahan lang, nagkikipagchismisan lang kay Anticlear yun Di ba? Attendance lang yung Tribune na yun Papakita dyan yun para mapakita niya sa pahayagan yan. Present ako nagtanong ako kay Anticlear. Ngayon, yun na Fairness, Ivan Dahil wala po kong nakukulong na malalaking isda. Okay, ganito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan,
hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng Naglulok lang sila, kanilang naglulok. nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay Ano ba ibig sabihin nung saltang naglulok? Ay, nako. Yayari dito, na yayari. po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Nyanyari. Sa totoo lamang po, mukhang overwhelmed po ang Overwhelmed. Ombudsman at ang DOJ sa dami po ng mga kasong pinaparekomendang sampahan dito patungkol sa flood control project. So, hindi po masasabing yun lang ang naging trabaho ng ICI. Ang masasabi po natin, iyon ang naging trabaho ng Wow. ICI. Panindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one, Of course, yan ang no gusto. matter how high up. Definitely. Kahit sino pa yan, kung mayroong kinalaman, may ebidensya, hindi puro pamilya. Sabi nga natin, stop the drama. We have to Stop start the drama. working. Marami po kasi nagdadrama sa Yan. media. Yan. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ebidensya. Oo. Na siyang magtuturo Yan. at siyang magiging basihan para ma-prosecute Yan. ang mga taong involved. Ayun, sinasabi ko. Thank you. Salamat po. Yun na po ang Stop katanungan the niyo. drama. Balik na po sa'yo. Okay. Okay na. Bubulayan na tayo ni Antik. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat.